Magandang araw mga kapatid! Welcome back to Pinoy on Board, the podcast where we share the real stories of Pinoys making it abroad, chasing dreams, and sometimes coming full circle. Ako kumala si Chick, your host, Chick Villavert. Kung regular kayo dito, alam nyo na, we have interviewed dozens of OFWs, teachers on J1 visas, nurses, engineers, seafarers, lahat sila may kwento ng sacrifice, success, at longing for home. Pero ngayon, this one's different. This one's about me. Sa susunod na ilang linggo, magbabago ang direksyon ng channel natin. Bakit? Kasi after years of living here in the US, currently Bullhead City, Arizona, I am packing up and heading back to the Philippines. Specifically to my home province of Antique. Oo, tama ang nabasa niyo sa title, Living Arizona for Antique. At sa episode na to, sasabihin ko sa inyo kung bakit. The real reasons walang filter. Una, let's rewind a bit. I've been here in the States for almost over 30 years. I came here as an H4 visa dependent. Went to school for a little bit and then quit school, started working, was making money, so I did not need to finish my college. Pero nag-build ako ng buhay dito. Stable job, community, friends. At syempre, ito ang home base ng Pinoy on Board dito sa Bullhead City, Arizona. Kung saan ko na-interview yung mga kapwa natin ng mga J1 teachers here in Bullhead City. Pero kahit successful naman sa labas, may mga bagay na hindi mabibili ng pera. Family times, for example, pamilya. The feeling of belonging sa lugar na pinanganakan mo. At yung realization na marami pang pwedeng gawin para sa bayan natin. Lalo na sa probinsya ko, sa Antique. So, bakit nga ba ako uuwi? Hindi naman dahil bigla akong nawalan ng trabaho o may problema dito. Actually, life here is comfortable. Pero narinig ko na to sa maraming guest natin. Homesickness never really goes away. Kahit ilang taon ka na rito, may part pa rin ng puso mo na nasa Pilipinas. Para sa akin, it's more than just missing adobo or fiesta. It's seeing what's happening back home, sa Antique specifically. Poverty is still high in many areas, floods every typhoon season, roads that need fixing, opportunities na kulang para sa mga kabataan. At yung remittances ng OFWs like us, malaking tulong, pero hindi sapat para baguhin yung sistema. Nakikita ko sa interviews natin, maraming Pinoys abroad na gustong bumalik, pero natatakot. Paano kung walang maayos na future doon? Paano kung mas mahirap pa? Well, that's exactly why I'm going back. Hindi ako babalik para magreklamo lang. Babalik ako para maging parte ng solusyon. To bring back what I have learned here, from classrooms, from communities, from resilience ng mga Pinoys dito sa US, and apply it to my home province of Antique and hopefully the whole ng Philippines. Education reform, supporting local businesses, empowering OFW families, marami pang plano. At syempre, to reconnect with my roots also. To live where my family is from, to contribute sa probinsya na nagbigay sa akin ng identity ko bilang Pinoy at bilang isang Antiqueño. Sa totoo lang, medyo kinakabahan ako. Living a stable life here is not easy. Pero alam ko rin, kung hindi ngayon, kailan pa? Life is short. At kung may maitutulong man ako, kahit maliit, para mas magandang Antique, mas magandang Pilipinas, why not try? Kaya eto na, January 27, lilipad na ako pauwi. At isasama ko kayo sa journey na to. From packing, to flight, to landing in Iloilo, then straight to Antique.
Setup ng residency, first impressions, exploring the province, lahat. This is the start of a new chapter for Pinoy on Board. From stories of Pinoys abroad to a Pinoy coming back on board. So, ano sa tingin nyo? May mga balikbayan ba dito sa comments? Ano ang pinakamahirap na part ng pagbabalik? Ano ang pinaka-excited nyong gustong maranasan ulit sa Pilipinas? Sabihin nyo sa baba. Like, subscribe, and hit the bell para hindi kayo mag-miss sa susunod na updates. Maraming salamat sa panonood, mga kapatid. See you soon. This time, hopefully from Antique. God bless. Ingat kayo lagi. Pinoy on board, signing off for now.